Hello, magandang gabi mga katropang maglalado. Meron na naman tayong mga bagong batch na nagpirisa. Kaya lang mababa yung hatching rate ngayon. Tulad nito. Ay! Dumikit na, aroy. Ay! Dumikit na yung katawan ng sisiw sa pin. Hindi na siya makalis. Saka may mga defect yung mga hatches ngayon. Ito, baldado. Ito. Ay, patay na. Nak. Patay na. Ang daming problema dun sa mga nagpisa ngayon mga katropa. Ito naman, itong isang bloodline, iba naman ang may-ari nito. Dito ito nakalagay, inalis ko lang. So nagbutas lang tapos nag-crack. Hindi siya nakalabas, no. Yung next na layer hindi natanggal. Hindi ko na rin na-monitor. Patay na. Sayang. Wala na. Dapat pala nito kanina tinanggal ko na. So ang bala ko kasi ngayon ko tatanggalin kasi kaninang umaga nagsisimula pa lang itong magbutas. Ganun ang karaniwang ginagawa ko pagka within 12 hours na hindi nagbutas, tinutulungan ko nang makalabas yung sisiw. Kaya lang namatay na. So ito ay aral sa akin na hindi na dapat paabutin pa ng 12 hours. So dapat ay closely monitored talaga yung mga nagpipisa na sisiw. So dapat pag ganito tinutulungan na. Hindi lang pwedeng tulungan pagka may dugo pa yung pag tinanggal natin itong shell saka yung sunod na layer, pag may dugo pa hindi pa yung pwede. Maapektuhan din yung sisiw, baka mamatay. Hindi pa yun yung oras ng paglabas niya. Pero pag ganito na crack na yung shell, saka tinignan natin yung ilalim ng second na layer na sunod na sa shell at wala nang dugo, yun pwede na yung tanggalin yung pwede nang tanggalin yung shell para makalabas yung sisiw, para hindi na makatulad dito sa nangyaring ito. Sayang, logi ang bihog. Ito po ay ilan ba ito? 3, 6, 8 out of 8. Tatlo lang ang successful na nagpisa. Okay naman yung tatlo. Wala namang defect. Lalakas naman. Sayang tong dalawa. Tapos meron din ako ditong ito. Panabong din ito. Ito ay sa akin. So bubuksan ko siya. Kasi baka mapagaya dito. Titingnan ko kung may mga nagka-crack na din. Baka mapagaya dito na natagalan sa pagbutas. Hindi na kinaya ng sisiw. Makalabas ng tuluyan. Namatay na sa loob. So yan, aral yan sa atin mga tropa. Ganyan ang pagpapapisa. Kailangan sa bawat mga sablay, mga pagkakamali ay matututo tayo para hindi na mangyari ulit. Hindi na ulit mangyari yung pagkakamali. So hindi ko lang naman ito pagkakamali. So may factor din dito yung mismo similya, yung sisiw. Baka mahina talaga yung katawan kaya hindi nakapagbutas. Yan. Pero may factor din ako bilang sa akin bilang nag-ooperate ng incubator. Uy, may defect din yung isa. Parang yung leg niya piki ay nako. So malamang may problema ang aking setter, ang katropa.
pagka ganito, isa sa problema nito ay sobrang init. Marahil sobrang init, mataas sa normal na temperature na kailangan ng setter. So kailangan nating mag-calibrate, at yun yung gagawin natin bukas. Kasi ganyan nga, may mga defects, saka may mga ganyan hindi nakakaano, may mga dead embryo. So bubuksan ko ito mga katropa, tingnan natin kung anong lagay. Masisira tayo sa mga customer pagka ganito. Ito nag-crack na. Nag-crack na itong isa. Meron dito nag-crack ng isa kanina. Ito nag-crack din. Pusa. Ayan, so hindi pa naman gaano, bukas ko yan titingnan. Yun, napakahalaga talaga mga katropa na tutulungan natin makalabas yung sisiw. Sayang, lugi. So yun lang mga katropang maglalado. Nako, sayang to namatay. May defect din pati ito, yung kanyang paa ay basikaw, piki. Yung isa ganun din, abnormal din. So yun lang update mga katropang maglalado dito sa ating incubator. Happy farming.